patikim tayo sa nalapit nating... Ay! Ay! Oy! Wala pa! Abangan nyo yung details ng concert namin. Ipopost namin soon. Pero as of now, sa ngayon, nandito muna tayo. AMA Online Education, also known as OED. Yan! Pero bago tayo magsimula, guys, huwag niyong kalimutan to tap the screen and share the live. Share the live. Tap. Share lang. Pero guys, bago tayo magsimula, kasi syempre may makakasama ako for today. Diba? And let me introduce my co-host for today, walang iba kundi si Zaira Basco and Julian Agustin. And Julian, kamusta naman kayo? Okay na okay. Sabi naman talaga ang pasabog ng opening prod ng Talk Season 7. Super talented at guaranteed walang na lahat sila ay super talented. Yes. Baka the House of Collab yan, di ba? Totoo, Kuya Yan. Raya. Tapatan daw na magaganap? Oo, Ay, totoo. may tapatan. Pero, uy, Share the live, guys. Share the live muna tayo. Tap the screen muna. Oh. Tap the screen. Ilan na ba viewers natin dyan? Ilan na ba? Also, you don't want to miss this show kasi maraming pasabog tonight Ilan na viewers natin dyan, Zaira? Almost 500 viewers na tayo. Guys, tap the screen, Let's guys. go 1K viewers. Pang 1K tong pang 1K Share the tong live. performances namin today, guys. Tap the screen. Huwag na kayo lumabas dyan. Share the live. Tap. Yes. Let's go. Diba? Share the live. Guys, grabe. Pinaghandaan to ng mga content creators. ng Sabi season nila 7. dito, pawala-wala daw ang sound. Ay, okay na ba ang sound? Ayan, guys, okay inaayos naman na, guys. natin. Kaya wag na kayong lumabas, inaayos na. Ano daw meron ngayon, Kuya Ryan? Yun na nga. Ito na nga, kasi nga, meron kaming yung isa sa mga major sponsors natin. Nagpa-show sila today. Grabe! Andyan yung AMA, Online Education, or more known as OED. Grabe nga naman talaga ang sponsor sa The House of Collab. Isipin mo, meron tayong klaseng gantong opportunity while being content creator. Isa yan sa tulay para sa more opportunities at pangarap na matutupad. Grabe nga naman. Kasi naman sinasabi lagi nila, di ba? Alam nyo ba yung lagi nilang sinasabi yung diploma o diskarte, something ganon, di ba? Pero itatanong ko sa iyo yan. Nag-viral yun, di ba? Diploma o diskarte. Pwede namang both, di ba? Yes, Pwede namang pareho, totoo. di ba? Tama. Pwede namang habang inaabot natin yung mga pangarap natin, pwedeng nag-aaral pa rin tayo, di ba? Kahit nasa bahay pa tayo o dito sa THOC. Di ba? At Kuya Ryan, uulitin ko lang ulit. Balita ko ay exciting daw ito dahil maraming pakulo ang show natin today. At merong tapatang magaganap. Totoo, pero ang tanong, anong klaseng battle at anong paraan kaya ito? Yan. But before we dive into the fun side ng show, let me extend a warm welcome to all our viewers joining us from around the globe. Kaya naman, sabay-sabay tayo. Hello, viewers! Oh guys, again, share nyo naman itong live na to and double tap the screen because we have an amazing lineup in store for you tonight. So sit back, relax, and enjoy the show. Tonight's show of the House of Collab and AMA OED brings you a fusion of entertainment and education, courtesy of our wonderful sponsor, AMA Online Education. Yan. Again guys, tap the screen, tap the screen. Share the live muna tayo dyan. And also, we'll be showing talent, humor, and insightful discussion, all while highlighting the benefits of online schooling through OED. Yan. At alam nyo ba na ang content creators ng The House of Collab are not just intelligent,
but they're also incredibly talented. Grabe. Hindi ko ma-imagine paano naging possible na they can balance being content creator while being a student. Well, that's the magic of AMA OED. Anyway, dito sa Genzers TV, punong-puno din tayo ng mga kalokohan. Kaya naman, magkakaroon tayo ng game na tinatawag natin na Bawal Tumawa Challenge! Kaya naman, play! Mamaya na. Share the live, share the live. Alright. Kaya naman, play VTR. Diba? Dito sa Bawal Tumawa Challenge, magtatapatan ang 2 teams na may tig-tatlong member at bawal silang tumawa sa mga bibitawang joke nila sa isa't isa. At tayo ang magbibigay ng word na gagamitin nila para sa kanilang challenge. Interesting to ha. Ay, Pero bawal ang tumawa. tanong, ano game? Game! O sa ating mga ating magtatapatan naman dyan, ating ipakilala kung sino-sino ang magtatapatan sa Bawal Tumawa Challenge. Sino ba to? Yan. Our first players sa Team 1, ang representative nila ay si... KD! At sa Team 2 naman natin, nandyan naman si Chandria. Ay, parang gusto talaga nila magtapatan dalawa. Parang gusto talaga nila magtapatan dalawa. Parang in real life, no, Kuya Ryan? Totoo. Dinala pati sa show. Pero wag na natin patumpik-tupingin pa. Ang first word nyo ay... Ready na ba kayo? Oh my God. Oh my God. Ano yan? Ano yung first word? Oh my... Ang first word natin ay... Cake. Wow! Cake kasi cake? Cake, yung food. Birthday cake. Cake. Wow, cake. Okay, Ano kayang mga jokes nila dito? Okay, ready na ba? Game na! Game Simulan na! natin. Laban na agad! Okay, simulan natin kay... KD. KD, go. Entry mo. Ibanat mo yan. Ako na. KD, pagka... Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ayusin mo to, ha? Yes. Ikaw na. Nako, nag-isip yun. Nako. Anong Nahihirapan. tawag sa cake na may ubo? Cake na may ubo? Cake na may ubo. Ano? Eddie, cough cake. Iba. Okay. Medyo ano yun In fairness, ha? Medyo pasado. Pero tingnan naman natin si Chandria kung ano ang kanyang ibabatong joke. Nako. Ulitin, bawal tumawa. First time ko narinig yung joke. Game na ba? Game na? Game. Oh, game. Anong cake ang gusto makuha ng mga estudyante? Cake? Ano? Estudyante. Ano yun? Ano? Gusto mo malaman? Sige. Sige. Eh di certificate. Parang wala kayong reaction dun, ha? Julian, Zaira, parang wala kayong reaction dun, ha? Parang medyo panalo sa akin si KD. Oo nga. Wait lang. Meron pa ata si KD. Okay, go, may Nagpapakitang gilas. So, sige, KD, pagbibigyan ka namin. Ano ang isa mo pang banat dyan? Eddie, 2 beses ko siyang tinalo. Parang ganun yung lumalabas. Oh. Ano daw? Ay, competitive. Yan, meron din akong entry. Hindi mo ba tayo huwag kang magsalita? Hindi mo. Pero ito na, sige na, pagbibigyan kayo. Nag-aaway na naman sila. Game. Handa ka na. Handa ako. Handa ka na. Oo. Okay. Anong cake ang sinisinghot? Ano? Eddie, chiffon. Boring. Oh, ako naman. Sige. Oh, sige din. Anong cake ang kinakain sa labas ng kalsada? No. Eh di cake wek. Wala. Siyempre, Canal humor to. Next player.
Oh, next player naman, next player. At syempre, grabe nga naman ang banatan nilang dalawa. Medyo komedyante yung Totoo, atake medyo. nila doon. Alam mo, Zaira tsaka Julian, gawin din natin. Dapat poker face din tayo. O sige, bawal din Poker tayo face tayong tatlo, tumawa. tingnan Pero na. for our second naman. Pero pag natawa tayo, tumawa talaga tayo kung nakakatawa naman. Go. Okay, sali tayo sa kanila. For our team one representative for the second time, nandyan si Pampel. At Anong representative naman sa Team 2 ang walang ibang papi? Jimpa! ayan naman, ang second word natin ay coffee. Coffee. Ako di ako uminom ng coffee unless Lux White Coffee. Napasok ko kayo. Pero ibanat na natin ang mga entries ng mga players. Simulan natin kay Jim. Bem. Sino ba? Ako, ikaw? Ikaw. Okay. Ano ang tawag sa kape na... wait lang ha. Parang nag-loading ako konti. Ano ang tawag sa mga kape na nagtutulungan? Hindi nyo alam. Ano? Ede, coffee. Ration. Tumawa. Coffee. Ration. Tatawa na yun. Eto, ako naman. Ano ang tawag sa kape ang namimiss mo? Next ko ba to? Ano? E di kapiling ang baby mo. Meron pa isa. Ano ang tawag sa kape na konti lang? Ede, coffee, ranggot. Tumawa. Ito. Anong tawag sa kape na nanggagaya? Ano? Akala ko si... Ano? E di kaperiho. Grabe, mga komedyante talaga ang mga Talk Season 7. Pero para sa ating third players, ito ang third word nyo. Ang third word nyo ay isda. Ikaw na, Lars. Okay. Liza, anong isda ang makikita sa eskwelahan? Eskwelahan siguro, be. Ano? Edi, lafish. O, ako. Ready ka na? Tumawa po. O, ako na. Ready ka na? Anong tawag sa isda may lahing insekto? Ano? Ede, e-fish. Ako. Sige. Okay. Anong tawag sa isda na palabati? Ano? Anong tawag sa isda na palabati? O, ano? Eddie, fish be with you. Ako. Anong tawag sa isdang umaamin sa kasalanan? Ano yan? Edi, nangungumpisyal. Tama na yan! Grabe na! Ay, Ano ba yun? Ay, nako po. Grabe yung mong dalawang team, no? Sa dalawang team natin. mawalang gana mo may sakay. Two teams. Sino mga leader niyo dyan? Leader ka. Ako leader. Sino ang leader? Thank you very much sa dalawang teams, no? Pero mawalang galang na magsilayas na kayong dalawan dyan. Magsilayas kayo dyan?
No? Anyway, guys, ang nanalo. Ay, sino Ay. kaya? Ang nanalo ay wala! Wala! Dahil lahat ng jokes nila ay Pero Kuya Ryan, feeling ko masabay pa ang joke ng mga viewers. Sige nga, tingnan nga natin yung mga jokes ng mga viewers na yan. Kaya Baka sa may mga entry kayo viewers dyan, natin guys, ha? dyan, i-comment nyo naman at i-share nyo sa amin kung ano ang entry nyo sa jokes at itag nyo kami para mabasa din namin. Baka may entry kayo dyan, Jaira, tsaka ano? Kanina, nag-entry kami. Baka may, anong entry nyo? Ano sa isda ba? Oh, isda. Sige, isda tayo. Oh, isda. Sige. Anong tawag sa isdang nakakain sa kalye? Ano? Fishball? Fishball. Buti hindi ka sumali doon, no? Buti hindi sumali. Ito. Ayan. Para naman sa susunod nating mga ipapakitang talento, mag-comment naman kayo dyan ng blue hearts and Guys, white. blue hearts tayo dyan, Blue hearts and white. For AMA Online Education. Yes. Ayan, blue and Blue hearts, white guys. Blue hearts. hearts. Blue hearts. Blue, white, and... Yan, blue hearts tayo dyan. Blue hearts. Let's go, guys. Let's go. Let's go, 1K viewers. Tap the screen, share the live. Huwag na kayong lumabas, guys, kasi mas mainit at mas maganda pa yung mga sunod na hinanda ng mga content creators natin for today. Let's go. Lahat ng yan dito lang sa Genzers TV! Genzers TV is brought to you by AMAOED, the first full online school in the Philippines. Ituloy ang pangarap sa AMAOED. Want to go to school but too busy to study? Study at OED. Study at your own pace. With 4 graduations every year, ituloy ang pangarap sa OED. Visit OED today. Inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. It's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a climb. Every chance I
much, guys! Maraming salamat po sa mga nanonood. Again, it's me, Maria 555. Walang iba, alam niyo na. At kami ang Sessionistas. Yes! Shoutout sa ating mga viewers. Huwag niyong kalimutan na mag-blue hearts or white hearts para makita namin at maramdaman namin ang presence ninyo dito ngayong gabi. Guys, don't forget to tap the screen and share the live. Yes! We will see you in a bit, guys. Thank you so much. Thank you. Grabe ang mga Ibang talk klase. singers. Nakakabilib naman ang kanilang performance. And keep those comments coming along with the blue hearts. Dahil babasahin namin ang mga feedback ninyo. Yes naman. Sige nga, patingin kami kung nag-enjoy ba ang mga viewers natin dito. Oh my God, guys! Keep commenting blue hearts! Yan. For Para our- naman makita yung appreciation natin kay AMA-ON. Yes! Ang blue hearts natin is for Ama OED. Yan, tama yan. Pero in fairness, ang ganda ng melody nila kanina. Totoo. Grabe yung pag-harmonize nila ng rhythm nila na parang may mababa, may ano. Ang galing. Tsaka, nakita ko si Red lang ang lalaki. Totoo. So talagang hindi niya binaba ang bandera ng mga lalaking Yes musikero. naman. Ayan guys, keep commenting the blue heart. At abang-abang na kayo. Dahil mamaya magkakaroon tayo ng The Great Debate. Kung saan magtatapat ang mga THOC content creators sa Talakan. Comment nyo naman kung sino ang mga content creators ang gusto nyo na magtapat-tapat para sa great debate natin mamaya. Ayan, comment tayo na section. Sabi nila, go Pablo, Pabi. Ayan guys, sino pang content creators ang gusto nyo? Ang dami nag-blue hearts Anya. ngayon, ha? Pabi ulit. Ayan, puro Pabi na ang comment. Pero Anya, sabi, Amber. Zaira daw po. Chandria, hindi ako kasali. Ay, hindi pa tayo kasali. Go Casey. Go Chandy. Go Amber. Go Gray. Go Pam-Pam. Wow. Go Lorna. Yun. Go Julian. Ay, hindi po ako Go Dance. Oh my God. Go Raynel. Go Liza. Grabe naman yan. Parang nagsasabi tayo ng load dito. Ay, hindi Go. Emmy. Okay. But before that, magtawa na muna ulit tayo dito sa Gags Must Be Crazy. Ano yan? Gags Must Be Crazy? Gags Must Be Crazy. Ano kaya abangan natin sa... Ano ba yan? Ang init! Ayan, aray ko. Malas ko naman. Malas ko. Wala pa namang jeep. Malas ko. Nasira pa yung phone ko. Uy, Jeepak, sabay ka na sa amin. Saan kayo punta? Di mo ba alam? Na sobrang init ngayon, cancel na yung klase. Ha? Ano? Di mo ba alam? Cancel yung klase? Check mo sa cellphone mo. Tara. Tara na. Cancel yung klase. Grabe! So, Gags Must Be Crazy is Tok-Tok. So, sino kaya ang mga Grabe nga magiging naman. crazy sa segment na to? Grabe! Guys, keep commenting the blue hearts. Blue diba? hearts tayo, guys. Yes, blue hearts po tayo for today's video. Diba? Ngayon, sino-sino kaya ang magtatapatan dito sa segment na to? Ako may hula ako. Sino kaya? Feeling ko isa to sa magagaling din mag-perform nung nagkaroon ng creator showdown talent. Totoo ba? Oo! Diba? Si Ketchup Pera yata to. Feeling ko, eto yun. Feeling ko malalaman na nila dito kung sino. Truly. Diba? Makikita Grabe, na guys. natin kung totoo na kaya ang ipapakita niya ngayon. Pero Yan, before guys. anything else, dun muna tayo sa comments. Puro silang blue hearts. Ayan, guys. Keep commenting the blue hearts for our AMA online education.
Yeah. Thank you sa mga nagko-comment ng Blue Hearts, guys, ha? Yes. Alright. Simulan na natin. Okay. Ayan. Sabi rito, nakaka-excite daw tong Gags Must Be Crazy. At nag-iintay na lang daw sila kung sino ang content creator na magtatapatan. Totoo. Actually, first time ko lang narinig yung Gags Must Be Crazy. Even me, you can see me na-shock ako kasi that's the first segment ata natin dito sa Genzers. Pero this is something to look forward kasi malay nyo, it's something na ma-enjoy ng masa. At malay nyo, balikan natin. Totoo. Hanapin nila araw-araw dito yan sa Talk That Live. Totoo yan. Actually, nung Cycle 1, hindi yun nagawa. Ngayon, nasa Cycle 2. Oo. Kaya naman guys, don't forget to follow Talk That Live para everyday nang panagda-live sila at nagkakaroon tayo ng Gen Z TV show is magkakaroon kayo ng notification pag live na kami. Wow! At alam kong excited na kayo kaya tutok lang dahil sa aming pagbabalik ay sisimulan na natin ang The Great Debate. Genzers TV is brought to you by AMAOED, the first full online school in the Philippines. Ituloy ang pangarap sa AMAOED. Online education sa AMA. Too tired to go to class? Study at OED. Flexible and personalized education. Start anytime, extend anytime, with 4 graduations every year. Ituloy ang pangarap sa OED. Visit OED today. Too tired. Welcome back dito sa Genzers TV! Yan! Zaira? Don't forget to follow us on social media for exclusive updates, behind the scene, contents, and more. Find us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Please share this live and double tap the screen, guys. Don't forget mag-comment kayo ng Blue Heart. Totoo. At pwede rin kayo makasali sa mga diskusyon niyan dito lang sa comment section at babasahin namin ang mga opinion nyo. And of course, be sure to follow AMA Online Education's OED accounts for the latest in online learning resources and tips. Sa lahat ng platforms yan, guys. Follow nyo ang OED, AMA Online Education. Mahanap nyo yan sila. Ayun. Oh guys, tap the screen ha. Tap the screen, share the live, share the grabe. live. For sure, spender si Gray. Uy, 72k likes na tayo ha. Wow, let's go! 100k, guys, 100k na natin to. Tap the screen. 100K! Tap the screen, oh. Yes naman, guys. And don't forget to share the live para naman masimulan na natin ang debate at makita ang tagis at talino ng ating mga kapwa ko content creators. Yes, let's go. Go. Yan na, ito na, kanina pa inaabangan tong great debate na to. Nakita ko sa comment section eh. Parang ang intimidating pakinggan eh. The Great Debate. Di ba parang masyadong magagaling mga, ano kaya mga topic na ating ibibigay? Totoo. Tsaka sino kaya magtatapatan dito sa Great Debate? Totoo. Diba? Dito natin matutuklasan kung sino yung parang mga very active before sa mga school curriculars. Yes. Tsaka para sa akin, debate dapat medyo brainy ka dito na. Yes, dapat malalalim na words. Pero hindi rin lang sa mga pang matatalino to. Kasi meron din yung mga ayaw lang talaga magpatalo. Totoo. Parang pinapatama ko sa mga babae. Pero may problema pa tayo. Defensive, kumbaga. Yung minsan kasi, yung mga babae, yung tipong kahit mali na sila, naitatama pa nila. Wala yan. The girls diba? is always right. Hindi na ako magsasalita. Nakot, pigilan nyo na yan. Huwag na kayo magreklamo, di ba? Mag-comment naman kayo ng Blue Heart. Comment Blue Hearts, guys. Dahil ito na ang pinaka-inaabangan na tapatan at balik-taktakan ng mga content creators. Explain mo naman yan, Kuya Ryan. Kasi ganito yan, di ba? Itong great debate na to, one-on-one debate to, no? Hello! It's time for heated debate dito sa Great Debate! Lilinawin ko lang, no? The views and opinions expressed by the participants
do not necessarily state or reflect the views and opinions of the host, the show, the company, and its management. Diba? Ngayon, may mga topics ako na hawak dito at yung mga pagdedebatihan nila. Habang si Julian at Zaira naman ang mag-ooras sa kanila. No? Dito natin masusukat ang galing at bilis sa pautakan ng mga content creators natin. Meron lang silang 2 minutes each and 2 times lang sila para sumagot. At pati ang mga viewers na nakatutok dyan, pwede kayong makisali kasi dito sa The House of Collab, lagi kayong kasali, no? Kaya i-comment nyo lang ang mga sagot nyo. At nanonood din yung AMA Online Education natin, di ba? Yung OED. Di ba? Baka mabasa nila yung mga brainy answers nyo dyan, no? Kaya naman, i-comment nyo lang ang mga sagot nyo. Pero before anything else, ang tanong, ano game? Game! Shoutout lang sa ating almost 1K viewers and happy 100K live. Yes, tap the screen, guys. 100K, kaya nga nating 200K yan eh. Yes, at syempre, wag naman natin kalimutang i-shoutout si Sir Ferdy. Hello, Sir Ferdy. Sir Freddy Sia. Hello, sir. At ang mga boss na nanonood natin dito, di ba? Sa mga AMA OED Online Education. Yes, and salamat po sa inyo dyan. Ng mga bosses ng AMA OED Online Education for giving this show, no? Para mapapanood, hindi lang mag-entertain yung mga nanonood sa atin. May mga natututunan pa sila, di ba? Yes! Blue hearts naman kayo dyan, guys! Yes, blue hearts, and blue hearts, everyone. Tap the screen and share the live. Shoutout din pala kay Sir JV. Diba? Thank you for the limitless opportunity, Sir JV. Yes, guys. So tap the screen, share the live. Ito, inaabangan nila to. Magsisimula na kaya tayo? At syempre, shoutout din kay Sir Aka ng AMA OED. Hello, Sir Aka. Hello sa inyo. Grabe, guys. Pag nag 1K viewers tayo, for sure magsa-start na tayo. Kaya naman keep sharing the live. Ayan, unti na lang. Unti na tayo, guys. Uy, guys, 22 viewers na lang, 1K viewers na tayo. Ipa-1K nyo na yan, guys, kasi promise, maganda tong susubay. Yes. Huwag na kayong lumabas, guys. And tap the screen and share the live. Grabe, almost 130K likes na rin tayo agad. Grabe naman talaga ang suporta ng ating mga viewers. For sure, inaabangan nila kung sino ang content creators na magtatapatan para sa ating The Great Debate ngayong gabi. At for sure, yung una magtatambal sa tapatan na to, palaban din. Yes. Tsaka to, one-on-one talaga tong debate na to. At tapatan talaga. At kaya naman, Kuya Ryan, ipakilala na natin ang unang mga players na magtatapatan sa The Great Debate. Yes. Go. Eto na. Sino kaya ang una nating mga players, no? Sino ang mga una nating players? Ang una nating players ay sila Okay. JD and Lloyd, ito ang topic nyo. Zaira and Julian, kayo mag-oras, ha? Yes, Kuya Ryan naman. You guys have 2 minutes to answer. JD and Lloyd, your topic is ano ang mas okay gamitin sa pag-aaral? Gadgets o traditional na libro? Uulitin ko ang topic. Ano ang mas okay gamitin sa pag-aaral? Gadgets o libro? JD, Lloyd, go! Lloyd, ikaw ang mauuna. In our generation, school have changed by using
traditional book to the using of multimedia tools such as gadgets. And I do believe that this gadget helps a lot to the student, not just only on their academic performances, but also to their welfare. And I do believe na ang gadget ay nakakatulong talaga siya para mas mapabilis at para mas mapalawak ang mga idea ng mga mag-aaral. And based on my research tungkol dito, children that carries overload such as book may result in asymmetrical angle of the body. So it may affect to the health of a student. So why not use the tablet or gadgets and download application para mas mapadali ang pag-aaral? Ayan, kitang-kita naman. JD, your turn. Ayan, kitang-kita naman sa sagot niya na nanggaling sa gadget ang kanyang sagot. Ako po, ang sasagot ko I am 27 years old and nakapagtapos ng elementary, high school at nakalakihan ko ang paggamit ng libro sa pag-aaral. Sa paggamit ko po ng libro ay hindi lang academics ang napag-aralan ko, kundi ang aking magandang attitude. Dahil hindi lang ang academics, math, English, hindi lang yun matututunan sa isang libro. Dahil matututunan natin kung ano ang ating pag-uugali pag nagharap tayo sa isang libro. Ngunit gusto kong tanungin sa'yo, handa na ba tayo na gumamit ng gadget sa lahat ng eskwelahan? Dahil uunahin ko na sa pagsasagot dahil hindi lahat ay nakakapag-aral sa magandang eskwelahan. Minsan, mayroong mga public schools na nakakapag-aral, ngunit hindi nila kayang bumili, hindi nila kayang gumamit ng gadgets para makapag-aral. Okay, maraming salamat, JD. Lloyd, your turn. Sa sinasabi mo na to those mga schools na nasa province or mga hindi naka-afford ng mga gadgets or mga ganong klaseng technology nowadays, it depends pa din yun. Pero sinasabi dito, ang pinag-uusapan dito is kung ano yung dapat nating gamitin or mas madali na gamitin. Technology or gadgets nga ba? Or yung book, which is yung traditional book. So, mas mapapadali yung pag-aaral ng mag-aaral kung ginagamit natin yung gadgets. Lalong-lalo na in browsing, in searching. Hindi mo na kailangan pumunta ka pa ng table of contents in searching those. Kailangan mo na definition. Kailangan mo lang pumunta ng research. I-research mo lang and then automatic yung kailangan mo na definition, lalabas na siya. Okay na, Lloyd. Your turn. JD for last. It's not about mapapadali. Dahil pag pinadali mo, nagmumukha kang tamad. Kailangan matuto ka, kailangan may gagawin ka. For example, nito ay ang ating AI or artificial intelligence. Pumapasok tayo sa school, may AI. Bakit may AI may mga AI ang estudyante dahil nakukuha nila sa internet. Wala nang pumapasok sa utak nila dahil napapasok lahat sa internet. Lahat ng sinasagot nila, hindi naman totally as scripted, pero lahat ng lumalabas na sagot nila ay binibigay ng internet. Wala nang pumapasok sa isip nila. Wala na sila natututunan dahil tamad na sila. Aya. Grabe naman ang sagutang debating naganap over Lloyd and JD. Yun, thank you so much, JD and Lloyd. Grabe, mainit-init na talakan yun. Alamin naman natin, ano ang opinion ng mga viewers? Yes. Ayan naman. Sa ating mga viewers dyan, guys, ano ang mas pipiliin nyo? Online, gadget, or ating libro pa din ginagamit sa ating eskwelahan? Traditional, libro pa din, 'di ba? Sabi nila JD, tama, libro. May nagsasagot naman ng both, 'di ba? Libro, book pa din po. Grabe nga naman. Traditional. Maganda tong activity nito, no? Mas nakikita natin yung engagement ng mga viewers. Yes, di ba? At nakikita natin kung nag-a-agree din ba talaga ang ating mga viewers sa ating ginagawa. Totoo. Nalalaman natin ano yung preference nila, di ba? Especially now na new age na tayo, sabi nga ni JD, ang dami namang AI ngayon, no? So, dito natin malalaman kung yung mga students ba natin or yung mga gusto pang maging estudyante through OED, kung mas gusto ba nila yung makabago ngayon na gamit para matuto o yung mga dati pa na libro. Sabi nila dito, libro pa din dahil yan ang traditional natin, huwag natin yan kakalimutan. Grabe, di ba? I go for traditional na libro. Both ang mga comment.
Grabe, parang pumapantay. Kasi may mga tao din talaga na katulad natin content creator, is pabor din tayo minsan sa online. Kasi siya, yun ang mas applicable sa atin eh. Pero sa mga taong outside ng social media, they gonna be talaga traditional na libro. Yes. Yun naman, no? Again, Lloyd and JD, maraming salamat ulit. Dumako na tayo sa ating susunod na magtatapatan. Grabe! Sino kaya ang dalawang content creator ang magtatapatan? Magpakilala na kayo! Ay, mahaba-haba yung akin. I'm Jeremy Santiago, singer, songwriter, and a performer from Sony Music Philippines and a content creator from the House of Club Season 6 and 5% or China Season 4. At magbabalik yung Season 7 as a jack of all trades. Ang hirap talaga yun nito. I'm Lorna Versola from Samar. Ayun man. Hanggang lang ako. Grabe. So for our second debate, ang magtatapatan ay si Jemay at si Lorna. Kami pa talagang pinagtapatan. Gadget pa. O binabasa ko pa rin yung mga comments ng mga viewers natin. Nagkalaban pa rin sila dun, no? Pero guys, for sure dito sa next topic, mapapaisip din kayo kung ano yung mas gusto mo. Kuya Ryan, basahin mo na yan. Oo. Kaya naman, Jemay and Lorna. Jemay and Lorna, ang topic nyo ay, anong mas pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Hindi pa rin. Hindi yun. Ayun. Sorry. Jemay and Lorna, anong mas pipiliin mo? Brand new or second hand? Yan, let's start to Lorna. Okay, timer start now. Brand new. Sino ba yung ayaw ng brand new dito? Lahat naman tayo gusto ng brand new, kahit kayo. Kahit ikaw, kahit second hand ang pinaglalaban mo, alam kong gusto mo ng brand new. Bakit? In my opinion, mas pipiliin ko yung brand new. Kasi, unang-una, hindi ka mamomroblema kung may sira o wala. Pangalawa, brand new. Ibig sabihin, first owner ka. Pwede kang pumili ng kung anong gusto mo or kung ano yung gusto mo or anong kulay ang gusto mo. Halimbawa na lang, pag bumili ka ng sasakyan, unang-unang matatanggap mo, may full warranty. Ibig sabihin, less problem, less hassle. Okay, Lorna. Jemay, your turn. I understand your issue, but first of all, one of the hottest topic nowadays is poverty. And based on my research, there are about 42% in the Philippines that goes through poverty. And there are about 712 million people that goes through extreme poverty in general based on my research. Why am I saying this? Isn't it sad? Isn't it sad that we're part of the population, we're part of the research that we don't want to be in. Wherein, in fact, we only want we want to have an equality when it comes to money, needs, and wants. So, being practical is so much better, and saving money helps a lot. Brand new car, brand new TV, you can buy that anytime you want if you're already capable of it. But as of now, thank you, Jemay. So, Lorna, it's your turn again. In-English ako. Okay, brand new TV at saka brand new car daw. Actually, Jemay, hindi lahat ng brand new ay mahal. Pwede kang pumunta sa physical store na may mga sale doon. Pwede kang kumuha ng item doon na brand new, pero mura. Okay? Hindi lahat ng makikita mong brand new ay mahal. So kung pagiging practical lang, mas pipiliin ko na lang yung brand new kasi compare sa second hand, imbis makakamura ka, mas mapapamura ka kasi nga sasakit lang yung ulo mo. Dahil sa kakapaayos, kaka-repair, gagastos ka lang ng gagastos. Compare sa brand new, may assurance na hindi sasakit ang ulo mo. To continue what I was saying a while ago, you can buy a brand new car, brand new TV, brand new items, brand new in everything, but do you think it's efficient for everybody? You knew the answer. And talking about the brand new stuff, well, why am I choosing second hand? It's because not all in the marketplace, marketplace not only on the internet but also on the physical store, you can buy tons of stuff that doesn't depreciate quickly. It's long-lasting too. And it also gives discount to people. Ay, hindi lahat. Meron pa ba?
Okay. Grabe, medyo nagiging mainit yung talakan nila. Tagalog, Bakit kasi pinartner niyo ako sa valedictorian? Pang-achiever lang ako eh. Matagal na yan. Grabe yung debate na yun, ha? Diba? Ako, I would say na si Gemma really came prepared. Kaya nga pinag-practicean, research niya pa. She did her research. And, para sa akin kasi sa mga ganitong debate, dapat talaga you make your research. Parang before I go to a war, I'll bring yung mga weapons ko, di ba? I'll bring my weapons with me. Tama. Yes. Diba? But anyway, tignan natin kung ano yung mga comments tsaka opinion ng mga nanonood natin dyan, yung mga viewers natin Grabe, dyan. Ano ba talaga ang mas okay? Brand new or second hand? Pero alam nyo, ang nababasa kong comments dito, ang nakita kong comments dito, nosebleed daw sila sa iyo, Gemma. Yes. Tsaka hindi, Kuya Ryan, habang nagde-debate sila, sumasagot na rin ang ating mga viewers. Yes. Diba? Marami na nagsasabi, depende daw sa pag-iingat yan. Siyempre sa brand new tayo. For me this time, medyo equal ang sagot ng mga viewers natin. Diba? Pero ang pinaka tumaas is na nosebleed daw talaga sila kay Gemma. Oo, na nosebleed talaga. Wala silang pakiyata sa topic eh. Doon sila sa nag-English si Gemma. Alam nyo, feeling ko dito sa dalawa natin tatapat, feeling ko mano-nosebleed din sila dito. Nako po. Feeling ko mano-nosebleed din sila dito eh. No? Sige, ito medyo, hindi lang pala medyo, maganda talaga yung topic neto, yung next natin magde-debate, no? Ito, ang topic natin. Pero bago natin sabihin, ang topic natin, pakilala muna yung dalawang players natin. Kaya naman, round 3, pakilala nyo na mga sarili nyo. Hi everyone! It's me, Tipan Queen, ang babaeng forever yung mamahalin. Yo, what's up guys? It's me, Maria 555. Walang iba. Alam mo na. Hindi pa namin alam. Ano ba yun? Alam yun. Oo nga, ano yun? Alam mo, nag-a-assume ka laging alam na namin. Hindi ko alam Hindi ko alam. Ano ba kasi yun? Diba? Anyway, Joreza and Manel, ito ang topic. Ano ang mas pipiliin mo? Kasayahan o kasaganahan? Oo, Tagalog. Ulitin ko, medyo mahirap mamili dito ha. Kasi pareho mong gugustuhin to eh. Yes. Diba? Pareho mong gugustuhin to. In fairness, parehong positive to, no? Totoo. Parehong positive. Nasa iyo na lang kung anong mas importante sa'yo. Again, Manel and Joreza, your topic is, ano ang pipiliin mo? Kasayahan o kasaganahan? Manel and Joreza, go! Go, Joreza. Sige. Syempre yung kasiyahan, oy. Kasi di ba, aanhin mo yung kasiyahan, aanhin mo yung kasaganahan kung hindi ka naman masaya. Ika nga, money can't buy happiness. O di ba, English? Oo. Tsaka, alam nyo guys, madami akong kakilala na nasa kanila na yung lahat, kasaganahan, kayamanan, pero bakit hindi sila masaya? Umabot pa nga sa nasa-stress sila, nadidepress, kasi nga hindi sila masaya. Tsaka yung kasiyahan guys, katulad ko, nakahawaan mo yung mga tao na magiging masaya din sila. As in, good vibes yung dala mo sa kanila ba? Dala ko sa kanila pala. Oo. Kaya ayun, mas mahalaga talaga yung kasiyahan kaysa sa kasaganahan. Tsaka, madadala ba natin yung kasaganahan pag nawala tayo sa mundong ibabaw? Hindi, di ba? Yun yung kasiyahan talaga yung importante. Okay, Manel, it's your turn. Na-excite akong sumagot. Actually, Joreza, according to Maslow's hierarchy of needs, sabi ni Maslow, guys, ang basic needs ng isang tao, ng isang human is food, shelter, at kung ano-ano pa. But the main needs ng human nature is food and shelter. So in generation na nandito tayo ngayon, talagang ang reality natin, dahil dito tayo nabuhay sa generation na to, kailangan talaga nating, lahat ng galaw natin, merong kailangan ng gastusin, kailangan ng money, kailangan ng everything na kumbaga kapalit dun sa gusto nating mangyari. Life is too short, Joreza, kaya nga sabi nila, live your life to the fullest, right? So, para ma-live mo yung life mo to the fullest, ang reality natin, kailangan talaga natin ng pera. Para ma-avail natin kung ano yung happiness natin. Like for example, traveling, right? Pag nagta-travel ka, kailangan mo ng pera, kailangan mo magbayad ng visa, kailangan mo magbayad ng transportation. So,
In reality, kailangan talaga Manel. natin ng money. Sorry. Joreza, rebat ka. It's your turn. Kasiyahan. Kasi, hindi, like ako, simple lang yung buhay ko. Pero masaya ako. Wala man sa akin lahat, pero masaya ako basta. Hindi, iba't iba lang iba't iba ang define ng happiness kasi may pag-ibig sa pamilya, sa kaibigan, 'di ba? Basta makontento ka lang, tsaka hindi ka maiinggit, magiging masaya ka. Okay. So, para sa akin, Joreza, ang sinabi mo na masaya ka, ganito, ganyan. Ang tunay na happiness ay nasa inner self mo yan. So, nasa sa'yo kung paano mo ililive yung buhay mo. On my case, mas maganda kung may pera ka na masaya ka pa, right? Pag meron kang kasaganahan, meron kang pera, magiging mas maayos yung buhay mo, magiging madali yung flow ng buhay mo. So, kailangan mo talaga in reality ng money para ma-avail mo yung happiness or yung life na gusto mo. So, in that way, sabi ko nga, basta marunong kang makontento, nandun na yung happiness. So para sa akin, mas maganda nung may kasaganahan ka pa, masaya ka pa at the same time. And para sa akin, yun ang you're living the best life and you're living your life to the fullest kapag na-reach mo na yung ganun. Yan. Maraming salamat sa inyo. Parang pareha sila hindi nagpatalo. Oo. Kayo ba, anong pipiliin nyo dun? Ako kasi, Kuya Ryan, ako kung sa realidad ako kasi mapapasaya ako sarili ko kung may pera ako. Kasi, for me, para mapasaya ko, mabigay ko yung needs ng family ko, kailangan may pera pa din ako eh. So, siguro, kung magiging, parang ahayaan mo na lang sa sarili mo na mabuhay ka sa kahirapan, okay na rin kasiyahan. Pero kung gusto mo umangat sa buhay, alam mong kasaganahan pa rin yung need mo para mabigay yung tunay na Zaira, kasiyahan. time's up. Julian? Julian? Ay, parang pinagdebate. Hindi. Ako, sagot ko lang dyan, napakasimple lang. Masaya na ako, may pera na ako, sugar daddy yun. Alam nyo, pala yun. Alam nyo, ako, ang pipiliin ko ay walang iba kundi OED. Ay, grabe. Kasi OED, makukuha ko na yung kasaganahan, makukuha ko pa yung kasayahan. Ay, grabe! Kasi through education, you'll get both, di ba? Yeah. Kaya naman. Comment kayo ng Blue Heart. Blue Heart, yes. Please. Alam nyo, mainit-init ang balitaktakan dito. Totoo. Yung mga content creators. Pero di pa natatapos dyan. Dahil sa aming pagbabalik. Another set naman ng mga content creators ang magaganap dito sa Jenzers TV! Tok tok. Ha, hotdog. Jenzers TV is brought to you by AMAOED, the first full online school in the Philippines. Ituloy ang pangarap sa AMAOED. Online education. Too far from school? Study at OED. Flexible and personalized education. Study anywhere, even abroad. With 4 graduations every year. Ituloy ang pangarap sa OED. Visit OED. Grabe! Welcome back dito sa Jenzers TV! Ayan, don't forget to follow us on social media for exclusive updates, behind-the-scenes content, and more. Find us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok sa lahat ng platforms yan. Kaya naman, please share this live and double tap the screen, tap the screen. Dahil ngayon, next set of content creators na ang magaganap. Ay, maganda to. Hindi pa tayo tapos sa debate natin, sa The Great Debate natin. Grabe yun talaga. Kaya naman, ang ating next 2 players ay magpakilala na kayo dyan. Hello everyone, my name is Kyle. And my name is Red Mendoza. Ano naman? Grabe. Yun lang yun. I love it. I love it, the introduction. Parang kinakabahan ba sila o merong hinandang panlaban? Hindi, pili ko kasi medyo malalim kasi debate to eh. Debate, diba? The tension. Yes. Anyway, dahil parehong malalim na tao itong dalawa, gano'ng kalalim? Ay! Malalim sa... Kalaliman.
Ano kaya ang pipiliin nila? Oh my God! Ano kaya ang pipiliin nila? Parehas tong P. At, Oh! ay, okay. Double okay. P to, guys. Okay. Red and Kyle, ito ang topic nyo. Ano ang pipiliin nyo? Pera o bayong... Ay, hindi. Hoy! Sorry. Hindi pala yun. Pera o dami. Kyle and Red, ano ang pipiliin nyo? Pera o pag-ibig? Ulitin ko. Red and Kyle, ano ang pipiliin nyo? Pera o pag-ibig? Kaya naman. Okay. Red and Kyle, simulan nyo na. Your turn, Kyle. Ako ba muna? Oh. Okay. Gusto mo ako si Kyle? Ay, ikaw na lang. Ikaw, sabi ikaw. Sige. Para sa akin, napipiliin ko pera. Bakit pera? Bakit? Kasi kapag pumasok tayo sa isang pag-ibig o sa isang relasyon, hindi naman pwedeng pagmamahal lang lagi ibibigay natin. Kasi anytime, hindi natin kayang ibigay yung mga gusto nila kapag wala tayong pera. Kapag sinabi na ba ng tao, mahal mo na, gusto ko ng bag, mabibigay ba ng pagmamahal mo yun? Kapag sinabi ba ng asawa mo na masakit yung tiyan ko, mabibili ba ng gamot yung pagmamahal mo? Pera lang ang makakabili sa mga bagay na yun. May point ka naman dyan. Pero dun lalabas na binabase ba natin ang pagmamahal sa pera? Pera ba ang basehan para magmahal tayo? Ako pipiliin ko pagmamahal simulat sa pool. Dahil lahat naman nag-uumpisa sa pag-ibig Bakit? Alam naman natin ang pera kinikita. Alam naman natin yan. Pagtatrabahuan natin yan. Pero, hindi naman mawawala sa isipan natin na ang iba nagtatrabaho dahil kailangan ng pera. Minsan napipilitan nila sila dahil kailangan nila. Pero ang isang bagay na hindi mawawala sa tao is kapag binamahal nila yung ginagawa nila, the money follows. Kaya nga meron kasabihan si Snoop Dogg do whatever you love to do because money follows. Kasi walang katumbas ang pag-ibig. Hindi mababayaran, mabibili ng pera ang pag-ibig kahit kailan. Diba? Totoo, hindi kayang bilhin ng pera ang pag-ibig. Tama ka naman dyan. Pero laging sinasabi sa atin ng magulang natin na kapag ka nagmahal ka, tinatanong agad, anong kaya mong ipakain sa anak ko? Diba? Paano kung wala kang pera? Paano kapag ka nanganak yung mga papangasawa mo? Kailangan mo ng peras para sa ospital. Kailangan mo ng maintenance para sa mga gatas niya, sa diaper niya. Lalo na kapag nag-aral yung anak mo, may tuition, mababayaran pa ng pagmamahal yun. Di ba hindi? I think, oo. In what way? Nababayaran ng pagmamahal ang mga ganong pangangailangan. Bakit? Because money gives you something na hindi mabibigyan ng pera. Tulad ng isang salita na money is a miraculous feeling. Is a mysterious feeling. Bakit? Kasi kahit wala kang pera, kapag mahal mo ang isang tao, mahal mo ang ginagawa mo, you will find a way para punan yung mga kailangan nyo. Doon lalabas na kapag mahal mo talaga, magagawa mo kahit ano Kaya nga meron tayong sinasabi na salita na kapag mahal mo ang isang tao, isang bagay, yung mga hindi mo kayang gawin, nagagawa mo. Specifically sa ating mga lalaki. Di ba? Tulad ng mga advice mo, kapag mahal mo talaga, ipupursugi mo yan. Kahit anong mangyayari, kahit anong balakid yan, basta mahal mo, gagawa ka ng paraan. Dahil yun ang nabibigay ng pag-ibig. It's a miraculous and mysterious feeling. Alam mo, dumating na ako sa point. Maraming salamat po. Ay, magpatingin ng dalawa. Hindi sila nagpapatalo, guys. Pasuntok pa lang ako. Susuntok pa lang yung isa Alam niyo yung mga content creator natin, parang yung mga viewers natin, no? Bitin na bitin. Bitin na bitin sa mga sagot. Sumusuntok pa lang ako. Wait lang, pagbigyan ba natin? Pagbigyan ba natin? Wait lang. Mag-comment kayo kung pagbibigyan namin si Kyle. Pagbibigyan ba natin sila? Comment yes. Comment blue heart. Comment blue heart. kayo blue heart. Comment blue heart. Comment kayo ng blue heart. Comment blue hearts. Ng blue hearts. Comment blue hearts. Blue hearts. Bigyan natin. O sige, isa pang round. Kyle and Red. Go! Sabihin nyo na lahat Ayan. Kagaya nga sabi ko, dumating na ako sa point na nagmahal din ako nang walang-wala ako. Di ba? Pero napagtanto ko, paano ko magmamahal nang wala akong pera? Hanggang sa dumating na kagaya na sinabi mo, kapag kamahal mo yung isang tao, gagawin mo lahat.
So gumawa ako ng paraan para magkapera. Which is andun pa rin yung pera. Kasi hindi ko kayang ibigay sa kanya yung mga bagay na gusto niya. Hindi ko kayang maibigay yung mga nakapagpasaya sa kanya na regalo sa tuwing mansari namin, anniversary namin, kung wala akong pera. Although kaya ko naman ibigay yun ng pagmamahal, ng effort, ng hindi ko binibigay. Pero isipin mo, paano kayo kakain kung wala kayong pera? Lagi tayo humahanto sa tanong na paano kayo kakain kung walang pera. At sinabi mo na dumaan ka na sa ganong sitwasyon. Again, ibabalik ko lang din yung sinabi mo. Bago ka mag-decide na magtrabaho para magkapera, unang-una, minahal mo muna yung tao. Dahil hindi ka magde-derive sa ganong answer mo kung hindi mo minahal yung tao. And isa pa, ako pag-ibig pa rin ang pipiliin ko. Bakit? Kasi pag napunta ako sa hukay, hindi ko naman madadala ang pera eh. At the end of my breath, ang huli ko sasabihin sa taong mahal ko, I love you. Hindi ko naman sasabihin na bago ako mamatay, take my money. It's always the love. It's always the feeling. Hanggang mamatay ako, yun ang kaya kong dalin. Alam mo sa... Tama na. Wait lang. Ay, wait lang daw, umiirit pa. Parang gusto sumali ng mga host eh. Tama na. Hindi. Totoo naman na ang pera hindi mo madadala sa hukay. Pero sabi nga nila, di ba, ang pera ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo, pero importante. Alam mo bakit? Kasi sa ngayon, lahat tayo tumatakbo dahil sa pera. Bakit ka ba nandito sa The House of Collab? Dahil merong premium 1 million pesos. Di ba? Ayun na lang eh. Hindi ka pumunta dito nang dahil sa pagmamahal. Pumunta ka dito dahil sa 1 million pesos. Pero bago ang pera, syempre, pumunta ako dito dahil mahal ko ginagawa ko. Tama na, magpapigil kayo. Mahal ko ginagawa ko. Pero syempre, dahil sinabi mo na ng 1 million at lahat naman tayo may punto sa kanya-kanya tayong stand-up point. Di ba? At the end of the day, napaka-importante pa rin kapag nagkaroon ka ng pera, may pag-ibig ka. At kapag may pag-ibig ka, may pera ka. Dahil it's a two-way. Di ba? Kapag kulang ka ng isa, hindi ka rin naman makakatayo. Totoo. Kagaya nga na lagi ko sinasabi. Tama na. Tama na yun! Tama na. Para maintindihan ng lahat. Lagi ko sinasabi, kaya natin gumawa ng pera kapag ka nagkaroon tayo ng kayo na mag-host. Kaya natin gumawa ng pera dahil sa pag-ibig. At kapag ka nagkaroon tayo ng pag-ibig, mas pwede kaya tayo natin gumawa ng pera. Diba? Pag may pera tayo, mas kaya natin magmahal sa tao. Grabe, no? Grabe, Umabot pa tayo sa asawa at anak. At saka isipin mo lang, parang may tinitignan si Rex sa gilid. Uy! Oh my God. Parang si Kyle meron din. Uy! Masyadong supportive. Grabe naman yun! Sana all na lang, di ba? Totoo yan. Anong masasabi niyo doon, Kuya Ryan and Zaira? Ba, napasali pa kami dito. Huwag ka nakasali. Actually guys, kanina, nung nagdedebate sila, hindi ko sila pinanonood. Si Kuya Ryan ang pinanonood ko. Bakit ako? Kasi parang ang lalim ng iniisip niya. Parang, oo nga no. Gumagano siya. Parang may entry siya na Nabasa ko yung comment section kasi. Pero, pag pera o pag-ibig, ikaw, Zaira, ano bang pipiliin mo? Ako, Kuya Ryan, kasi, I should say both. Kasi kung ako tatanungin, I mean, in reality, it always come to realidad eh. Kasi mahirap punan ng kailangan ang pagmamahal. Diba? Kasi ngayon, sa buhay natin, ang hirap naman. Pag wala kang pera, akala yung manghingin ka pa sa nanay mo pang date lang ng jowa nyo. Diba? Mahiya ka. Uy, so dapat para ikaw sa sarili mo, magkaroon ka pa rin ng pera. I mean, kahit ano man sabihin ng tao, money can buy happiness, money can buy ganito, ganyan, parang ganun anything. Laging pa rin, it always money. You have a point. No, you have a point. Pero gusto ko sanang sumagot pero wala na tayong oras. Mamaya na lang siguro sa next topic natin sasagot ako. Okay, kaya naman, eto, sa dalawa nating new players, no? Our 2 new players are here. Kaya naman, 2 new players, pakilala na kayo dyan. Pakilala na yan! Do you mind? Hindi pala kakanta. Akala ko kakanta. Hi, my name is Jethro. And it's yours truly, Shondi. Suntukan na. Ay, hindi. Di ba, Tito Mi? Ayan. Galing. I love the energy. Okay. Sean and Jethro. Ito, feeling ko sakto to tanong na to para sa inyong dalawa. No? Sakto tong dalawang to sa tanong na to. No?
Dahil ang iba sa kanila ay galing sa probinsya. Lalo na itong dalawang to. Bisaya pareho itong dalawang to no? Marunong din ako magbisaya pero gamay lang. Gamay lang. Ay, bakit? Ba't ka kayo nag-aaral, Kuya Ryan? Bakit? Wala lang. Siyempre, parang OED rin yan. Kailangan lumawak ng utak ko. Di ba? Ganun talaga yun. Kailangan ko matutunan lahat. Aralin ko. Saan ka matututo? Ito, meron na tayo. Tuloy na tayo sa show natin. Ano ba ang pipiliin nyo? Sean and Jethro, anong pipiliin nyo? Buhay sa lungsod o buhay sa probinsya? Inuulit ko. Sean and Jethro, anong pipiliin nyo? Buhay sa lungsod o buhay sa probinsya? Players, go! Sean, you may start na. Okay, ako pipiliin ko, in my own opinion, I would choose buhay sa probinsya. Buhay sa probinsya kasi mas maganda, mas maaliwalas, mas relaxing ang buhay sa probinsya. Hindi na natin kailangan, katulad, kung dito tayo sa lungsod, marami tayong pwedeng mapulot. Oo nga, katulad ng pollution. Katulad ng pagnanakaw. Maraming na-experience dito. Kasi dito sa lungsod, dahil sa karamihan ng tao, mahirap maghanap ng pera. Kaya ang iba dito, ginagamit nilang trabaho ang pagnanakaw dahil mas doon, mas malapit at mas madali maghanap ng pera. Kung sa probinsya ka, isang kubo lang, masaya ka na. May gulayan ka, may prutasan ka, at kung nung bata ka, nasubukan mong maging tumira sa probinsya, mas maganda doon. Kasi may bukid ka na, may dagat ka pa, may puno ka pang pwede mong akyatan. Pwede ka pang kumuha ng mga prutas na fresh. Ayan, ito lang masasabi ko. Ako pipiliin ko ang buhay syudad. Isa sa rason, bakit tayo nandito? Ba't nasa Maynila tayo? Kasi there's a lot of opportunities here in the syudad. 'Di ba? Isa pa dyan, anong gagawin mo pag magmumukmuk ka sa probinsya kung hindi naman mapakain ang inyong pamilya? 'Di ba? Isa sa mga realidad na kung saan kailangan natin tutukan. Dahil hindi mabibigay ng probinsya. Kaya there's statistics about this, that there's a lot of employed people na nasa syudad. It's because there's a lot of opportunities here in syudad. And at the same time, pagdating sa ating sahod, mas malaki pag nasa syudad. Okay, Sean. Okay, first of all, nung sinabi mo sa akin na hindi mo mapapakain ang inyong pamilya, first of all, just so you know, or just so all of the viewers know, nagaling po ang mga pinakain nyo sa probinsya. Mga prutas, mga gulay, palay. Tsaka, nasubukan mo na bang sumakay sa kabayo sa lungsod? Nasubukan mo na bang sumakay sa kalabaw sa lungsod? Hindi mo magagawa yan sa lungsod. And aside from that, sino nagsabi na walang oportunidad sa probinsya? Maraming artista ang naging, maraming taga-probinsya na naging artista. At as ngayon sa 21st century, may may teknolohiya tayo pwede natin gamitin para mapalawak ang ating ang oportunidad na sinasabi mo. Ayan. So aside from that, kung sa probinsya ka, kung sa probinsya ka, wala masyadong problema. Yan ang ikakasigurado ko sa inyo. Pag nasubukan mong magstay sa probinsya. Wala nga ang problema pag nasa probinsya. Pero ang tanong, may pera ka ba? Ang daming ang artista nang galing sa probinsya. Pero nasan sila? Nandito sa syudad. Kasi nandito sa syudad ang pinakamaraming opportunities. And at the same time, sinasabi mo na nakakasakay ng kalabaw. Bakit wala bang kalabaw sa syudad? Meron. 'Di ba? So, in that way, people are also trying to experience what it is to be in a progressive environment. And para sa akin, syudad pa rin ang mananalo. Maraming salamat, Sean and Jethro. Very konyo ang ito syudad na yan. Sinabi na gaya kang stray. Pero kung tatanungin niyo ako, kung buhay probinsya o buhay lungsod, ang gusto ko, buhayin niyo na lang ako. Yes, buhayin kita. Oy, wow! Ako naman, guys, before, I would say na
Uy, ngayon pa lang timer na. Before, I would say na I would choose yung city life kasi city boy talaga ako ever since. Pero ngayon, I would say I'll go to the province. Kasi na-experience ko na rin yung simple life in the province. And balikan ko yung sinabi kanina ni Jemay. Sabi niya kanina na there's 41% poverty line. But actually, to be honest, there's only 18% in the poverty line in the Philippines, which we have 115 million population as of 2023. No? So with that, most of the time kasi parang we were given a propaganda na let's all move to the city or Metro Manila, di ba? In which minsan nakakalimutan natin there's a lot of opportunities also in the provinces. Yes. No? Kaya actually nagkakaroon tayo minsan ng overpopulation. Actually isa nakita kong problem, overpopulation, traffic, lack of work, job or whatsoever kasi concentrated siya. Oo, saturated na yung Metro Manila kasi what we're given this dream na pag nasa probinsya ka, you have to move to the city, yes. Diba? Pero actually hindi mo naman kailangan na pumunta sa Metro Manila or sa city for you to be successful. Actually, for me, one of the reasons why para maging successful ka, you have to equip yourself with a lot of things, parang weapons pag pumasok ka sa war. And one of the weapons that you can have is education, di ba? For you to be successful. Kasi yung education, kahit nasaan ka pa niya, nasa city ka, nasa province ka, you can still have it. Especially with OED. OED, kahit nasa bahay ka, pwede ka pa rin mag-aral, di ba? Galing. Accessible. Yes. So for me, it doesn't matter, nasa city ka man or nasa province ka man, you can still be successful. Tama. Yes. At wala sa script yun. Nasa utak ko lang yun. Yes. Ayan ang magaling talaga ni Kuya Ryan. Pinapatunayan lang ni Kuya Ryan na ganyan siya katalino. Tama. Kasi medyo mainit yung medyo mainit yung debate dito di ba? Kuya Ryan. Lalo na ang susunod. Yes, ito mainit din itong debate na to. Yes. Kaya naman, our next debaters, eto na, pakilala na kayo dyan. Hi, hello everyone. This is Kate Caber. And hi guys, it's me, your one and only Pabi, ang nag-iisang asawa ni Cassie. Grabe naman. Ito na yung pinaka-hinihintay ng lahat na magtambalan. Yes! Yes na yes! Kaya naman, Kate C. and Pabi, ito ang next topic nyo. Pero ngayon ko lang to sasabihin, no? Ano? Na kanya-kanya tayo ng opinion pagdating dito. Okay? Opinion nyo, sa inyo yan. Di ba? Yes. Ito, ang topic natin ay, anong mas pipiliin nyo? Anong mas pipiliin nyo? Ito viral to Viral to yung topic na to Di ba? Actually, nag-post ako ng content na ganito. Oh my God! Para sa OED, Online Education ng AMA, no? Wow. Kate C. and Bobby, ano ang mas pipiliin nyo? Diskarte o diploma? Wow! Uulitin ko. Ano ang pipiliin nyo? Diskarte o diploma? Debaters, go! Go, Pabi! Sisimulan ko na po sa aking sagot. Ang sagot ko ay diploma dahil ang diploma ay kaakibat ng edukasyon. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, pambansang bayani ng ating bayan, kabataan ang pag-asa ng bayan. And nung time na sinabi niya yun, wala pang edukasyon masyado. At ngayon na accessible na tayo sa edukasyon, ang edukasyon ay susi sa kahirapan. So, paano tayo makakaangat sa pagkahirap natin, pagkalugmok ng Pilipinas kung wala tayong edukasyon? And meron tayo sa psychology na kapag sinilang tayo ay isang parang blank paper na kailangan sulatan ng mga magulang natin para gabayan. Our environment affects us as we grow and doon natin natututunan ang diskarte. Go, Pabi. Ang napili ko naman ay diskarte. Dahil sa laban ng buhay ngayon, hindi sapat ang diploma lang. Kailangan mo ng diskarte sa buhay dahil ang diploma, hindi mo yan magagamit sa panahong walang-wala ka. Tulad sa negosyo, hindi sapat yung talino lang or nakapag-aral ka.
Kasi kailangan mo rin ng gamitan ng diskarte. Kasi sa buhay ngayon, diskarte ang puhunan. So, masasabi ko, mas gusto ko yung diskarte kasi kung tulad ikaw, halimbawa nag-aaral ka, marami kasi ngayon na student na nag-working student na nag-aaral and ay nagtatrabaho sila para makapagtapos sila ng pag-aaral. Kumbaga, dumidiskarte sila para makuha yung diploma na gusto nila. Paano ka naman didiskarte kung walang diploma dito, lalo na nasa Pilipinas ka, na bawat galaw mo, bawat trabaho na papasukin mo, kahit crew lang yan sa McDo, sa Jollibee, kailangan may educational attainment ka. Sinabi ko nung una na ang diploma ay kaakibat ng edukasyon, kaya naman kahit graduate ka lamang ng senior high school, magkakaroon ka pa rin ng diploma. Tama ba? So, ibig sabihin, kailangan talaga natin ng edukasyon sa buhay natin dahil hindi makukuha yan ng ibang tao. Kumbagay, yan yung isang kayamanan na hindi mananakaw sa'yo. And hindi ka ba magiging proud sa sarili mo na may narating ka? Hindi ba maiisip mo na yung ibang tao dumidiskarte para lang magkaroon ng diploma, pero ikaw, naisip mo ba sa sarili mo na patutunguhan din nila diploma? Okay. So, ikaw, may diploma ka. Karamihan ngayon meron ngang diploma pero walang nararating sa buhay. Bakit? Pinatutulog lang nila yung diploma sa bahay nila, sa pader, nakasabit. Kumbaga, kung may diploma ka, kailangan gamitan mo ng diskarte yan. Maraming ang taga-ibang bansa, maraming nakagraduate, maraming may diploma na pumupunta pa rin ng ibang bansa para dumiskarte. Kasi dito sa Pilipinas, kung wala kang ang diploma, wala kang mararating sa buhay. Sabi mo nga, wala kang mapapasukang trabaho. Pero tulad ko, na madiskarte sa buhay, wala akong diploma, pero dumidiskarte ako sa buhay. Kaya ngayon, kahit hindi ako nakapagtapos, meron akong business and breadwinner ako sa pamilya ko. And ngayon, nasusuportahan ko yung pamilya ko, gawa ng may diskarte ako sa buhay. So, hindi sapat ang diploma lang para masabi mong aangat ka sa buhay. Hindi sapat yung diploma lang para sabihin mong may mararating ka. Kasi marami dyan nag-graduate, may diploma, pero tambay lang. Asan yung diskarte? Hihintayin mo ba na yung diskarte o hihintayin mo ba na yung trabaho ang dumating sa'yo? Hihintayin mo ba na babagsak na lang bigla yung pera sa'yo, yung grasya sa'yo? So hindi. Kailangan natin sa buhay ang diskarte. Kasi kung hindi ka didiskarte, wala ka talaga mararating sa buhay. Wow! Grabe nga naman talaga ang debate pag-usapang diskarte o diploma. Grabe ang init. Totoo yan. Viral pa naman yan. Totoo. Pero ikaw, Kuya Ryan, kung tatanungin ka namin, ano ang mas pipiliin mo, diskarte o diploma? Actually, okay naman yung sagot nila pareho. And pareho sila, they both have points. No? Sa akin, kasi marami rin naman mga naging successful na talagang hindi naman gumraduate. No? Tama. Pero, hindi rin natin pwedeng tanggalin yung importance ng education. Kasi, ito lang yung minsan problema ko sa ibang mga, yung parang yung mga nagla-life coach. Yung mga ibang nagla-life coach na lagi nilang dinidisregard yung importance ng education. Yung sinasabi nila na wag na kayo mag-aral, magdumiskarte na lang kayo. For me, that's very irresponsible. Yes. Kasi, okay pa rin na na meron kang education kasi meron tayong tinatawag na safety net, di ba? Let's say, sige, dumiskarte ka. Pero what if everything else fails, di ba? Kung meron kang education, meron ka pa rin safety net, di ba? Nababagsakan. Meron ka pa rin pwedeng gawin, meron ka pa rin chance sa buhay, di ba? And for me, hindi mo kailangan mamili, di ba? Kasi with OED, with online education, pwede mong pagsabayin yan di ba? Totoo! Pwede kang mag-aral habang dumidiskarte. Totoo, Kuya Parang Ryan. tayo dito sa The House of Collab, di ba? Content creator tayo, dumidiskarte tayo. Pero pwede pa rin tayo mag-aral, di ba? Kahit nasaan ka pa, kahit ano pang ginagawa mo. This is the first time na sasabihin ko na okay lang magsabay. Totoo. Diba? Totoo yun, Kuya Ryan. Ito lang ang pagsabayin nyo, ha? Wag sa relasyon. Tama yan. So, nagbigay pala ang OED ng kasagutan sa tanong na diskarte. Yes, totoo yan. Lalo na ako na estudyante ako, since pumasok ako ng The House of Collab, sobrang laking tulong talaga na meron tayong online education. Kasi habang tinutuloy ko yung pangarap ko para sa aking mga magulang, natutuloy ko din yung pangarap ko para sa aking sarili. Very true. Yes. Anyway, guys, alam kong nabitin kayo, but that's all for tonight. Pero, the fun doesn't stop here. Join us next time for more entertainment. Bubulot ulit.
Join us again next time for more entertainment, insightful discussions, and of course, get the latest update from AMA Online Education, or more known as OED. And before anything else, bago kami magtapos guys, may hinandang dance performance ang The House of Collab Season 7. Ayan na sila. The House of Collab Season 7 presents AMA OED. Last performance, go! Yo! This is the House of Love. Lalong umiinit, lalong sumasaya dito sa The House of Collab. Nagsama-sama, nagsanib pwersa para magbigay ng saya. This is the house of opportunities. Galing tumitindi, huwag kang magpahuli. Tayong lahat ay kasali. C-A-O-C. Gotta play a good tonight. Hindi aayawan kung mga hamon ng buhay. Lalong umiinit, lalong mas sumasaya. Pag-isama-sama natin sa House of Collab. Love, love, the House of Collab. Love, love, the House of Collab. H-O-C. This is the House of Collab. Hindi ayawan kung mga hamon ng buhay. Lalong umiinit, lalong mas sumasaya. Pag-isama-sama natin sa House of Collab. Love, love, the 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 House of Collab. Ayan, grabe naman yung closing number ng Season 7 natin. Anyway guys, if you're interested in joining the AMA Online Education family, visit their website or contact us to learn more about enrollment and kickstart your journey towards success. And a big thank you to our sponsors for making tonight's show possible. We could not do it without your support. Again, this is Ryan Tanyada, the man behind the House of Collab, together with Julian and Zaira. Kaya kung ready na kayo to take your education to the next level, be sure to explore the opportunities available through AMA Online Education's program. Enroll today and unlock your potential. Dahil sa OED, tuloy ang pangarap!